Kamusta mga kaibigan? Sa video nato ay pag-uusapan na natin ang Chapter 39 ng Sakamoto Days. At kung hindi mo pa napapanood yung chapter review natin sa Chapter 38, ay ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section at description. Bali simulan na nga natin. Nagtapos ang Chapter 38 sa pangyayaring ipinakitang natutulog si Sakamoto, habang sila Shin ay pinagmamasdan lang siya. Bali nagsimula ang Chapter 39 sa pangyayaring tinutukan ni Hisok ng sniper si Sakamoto. Pinaputok niya nga ito ng sunod-sunod at nagpabanda-banda nga ito sa iba't ibang angle. Pero madali lang naiiwasan ni Sakamoto yan, at sinalo niya pa yung isang bala gamit yung chopsticks. Namangha si Hisok sa ginawa ni Sakamoto at napasabi na lang siya na sobrang galing ng ginawa ni Sakamoto, dahil nailigan niya lahat ng balang pinaputok ni Hisok. Pero sagot ni Sakamoto na hindi niya nakuha yung isang bala. Natuwang sinabi ni Hisok na, ang saya palang mag-training kasama ni Sakamoto, at ganito pala ang feeling pag meron kang mga kaibigan. Sabi naman ni Sakamoto na mag-training pa sila habang wala pang mga tao sa paligid. Habang nag-uusap sila, ay dito biglang pumasok si Shin. Sabi niya na maganda daw yung ideyang naisip ni Sakamoto. Binati naman ni Hisok si Shin, pero dagdag pa ni Shin na kahit anong training pa ang gawin nila, kung oras na ng kanilang kamatayan, wala na silang magagawa. Dito nga ay biglang sasaksakin ni Shin sa mukha itong si Sakamoto. Pero tinanong ito ni Sakamoto na, ano ang kailangan mo, Negumo? So nalaman nga natin dito na si Negumo pala yung kaharap ni Sakamoto, at hindi si Shin. Kaya napasabi nga si Negumo na, nahuli mo ko. Pero si Hisok ay hindi pa rin naiintindihan yung nangyayari at sinabi niya nga na ibang-iba yung vibes netong si Shin ngayon. Wika ni Negumo na may mga narinig daw siyang rumor na naghahanap itong si Sakamoto ng mga impormasyon tungkol sa mga serial killers na inupahan nitong si Sir. Sinagot ito ni Sakamoto na, ano naman ngayon? Dagdag ni Negumo na ang order na ang gumagawa ng mga aksyon para dito. Kaya yung mga gaya daw nila Sakamoto ay hindi na dapat pang makialam. Sinagot ito ni Sakamoto na, hindi pwede. Dahil kung hindi daw sila gagawa ng aksyon, ay walang mangyayari. Pero sagot ni Negumo na, winu-warningan lang kita dahil kaibigan kita. Sabi naman ni Sakamoto na siguro daw ay may mga pera na ang nakapatong sa ulo ng mga yon, at gusto niya daw ng impormasyon tungkol dito kay X, at gusto niya daw yun bago pa sila mapatay. Tanong ni Negumo na, gusto mo bang makuha sila ng buhay? Kung ganoon, ay matindi daw talaga itong si Sakamoto. Pero alam niya daw kung ano na yung tingin ng mga serial killers sa kanya. Hayaan niya daw na ipaliwanag ito sa kanya. At dito nga ay nalaman ni Sakamoto na S-class lang ang tingin ng mga serial killers na yun sa kanya. Which means, para sa kanila, easy target lang si Sakamoto. Na agad namang ikinayamot ni Sakamoto. Habang sabi naman ni Negumo na, by the way, S-class ang rank ko. Sa kabilang banda, habang nangyayari yan ay sa isang shop ay makikita nating magkasama itong sila Shin at Lu. Hinaharot nga ni Lu yung mga pet na nandito, na sabi naman nitong ay Shin na bilasan na daw nila. Tanong naman ni Lu na kung ano ba yung kailangan nila dito. Sagot ni Shin na mga gamit daw para mas tumibe ang kanilang shop, dahil kamakailan lang inagkaroon ng parang mga butas yung shop nila. Pero bakit daw nila kailangang magmadali? Tanong ni Lu kay Shin. Ayon naman kay Shin, na papaano niya pa daw nagagawang mag-relax even though may mga serial killers na ang nagkalat sa lugar nila. Na nakita naman daw yun ni Lu sa video rental shop. Sinagot ito ni Lu na kayang-kaya na yun ay handle ni Sakamoto. Pero hindi, daw yun ang point, ayon kay Shin. Dahil sa ngayon, itong sila Shin at Lu ay nagpapabigat lang dito kay Sakamoto. Dagdag pa ni Shin na kung gusto pa nilang makasama si Sakamoto, hindi lang dapat sila nag-chill. Bagkus, dapat din silang maging malakas. Pero itong si Lu patuloy lang na hinaharot yung cute na pusa. Ikinapi ko naman ito ni Shin at sabing, nakikinig ka ba? Bigla namang lumapit yung isang staff kay Shin at inalok niya ito kung gusto niya din bang makipaglaro sa aso nila. Pero tinanggihan ito ni Shin dahil nagmamadali daw sila. Kinukumbinsi ng staff si Shin at sabing cute yung mga alaga nila. Ikinagalit naman ito ni Shin pero nung tumahol yung maliit na aso, ay makikitang nakikipagkulitin na si Shin sa mga cute na nasa shop. Kaya sinabihan naman siya ni Lu na kailangan na daw nilang umalis. Sagot ni Shin na, maya-maya na daw.
Habang nakikipagkulitin si Shin ay biglang nagalit yung aso, at tinanong ni Shin na kung anong meron. Dagdag niya pa na kung aalis na ba tong aso na to. Pero sumagot dito si Lu na tingin niya daw ay hindi yun dahil doon. Kasabay niyan, ay biglang nagsihiyawan ng sabay-sabay yung mga hayop na nasa shop. Na ipinagtaka naman nila Shin at Lu. Dito bigla ay lumitaw itong si So, isa sa mga death row inmates na papatay kina Sakamoto. Kinakausap niya yung mga hayop na nandito. Sinasabihan niya nga ang mga ito na mga hanggal na hayop. Kapag naka-encounter daw sila ng kapahamakan ay wala na silang alam gawin kung hindi ang tumahol. At ang tamang gawin daw pag naka-encounter sila ng kapahamakan ay tumakbo habang nakapulupot yung buntot nila sa kanilang binti. Tinanong naman ito nila Shin na kung sino siya. Sinagot niya naman ito na isa siyang ex-military. Madami na din daw siyang nakitang mga fighters na agad na lang namamatay. Dagdag niya pa na ang last moment daw ng isang tao ay dapat na maging dramatic. Kaya yun daw ang dahilan kung bakit desidido siyang mag-provide ng mga magagandang endings. Makikita nga natin na may kinukuha si So sa kanyang bag. Wika niya na itong si Mr. Fatty daw, which is itong si Sakamoto, bago nga daw siya mamaalam, ay dapat munang mamatay yung mga kaibigan at pamilya niya. Naguguluhan naman si Shin dito, at sabay hinato ng pickaxe ni So itong si Shin. Tumalsik si Shin matapos to. Pero sabi pa ni So na hindi dapat siya nagsasayang ng oras para sa mga walang kwentang karakter. At kung mabago daw yung aksyon, ay may boring yung mga audience. Matapos ng hatawin ni So si Shin, ay dito natakot yung mga tao. Pero mula nga sa kanotalsikan ni Shin, ay biglang may bagay na bumato kay So. Naagad din namang nasalag ni So. Sabay tanong nga ni Lu kay Shin na tingin ba daw niya ay isa ito sa mga serial killers. Sagot ni Shin na, oo. Wala nang duda doon. Ikinagulat naman ni So yung nangyari dahil ang akala niya ay nahiwa na niya si Shin. Napatanong siya kay Shin na kung ginamit niya ba yung crowbar para salagin yung pag-atake niya. At ang galing daw gumalaw netong si Shin. Nagulat naman si Shin at napatanong siya na, alam mo ang pangalan ko. Sagot ni So na oo, dahil nakalista daw ang lahat ng kanilang mga targets. Ine-explain niya pa nga na itong babae na kasama ni Shin ay anak ng Chinese triad, ang Lu family, which is si Lu Xiaotang. At meron daw itong C-class rank para sa kanila. Ikinatakot naman ito ni Lu. Dagdag pa ni So, na ito namang si Shin na isang clairvoyant assassin, ay merong D rank. Bagay na ikinainis naman ni Shin. Napatanong pa nga siya ulit na kung totoo bang mas mababa yung rank niya kesa dito kay Lu. Sinagot naman ito ni So na oo. And also, yung D rank daw ay pangalawa sa may pinakamababang rank. Dito nga ay napaiyak si Shin at napasabi na lang siya na, manganginom lang daw itong si Lu. Sumagot dito si Lu na, tumahimik ka, Shin. Pero nagsalita naman itong si So na huwag daw itong seseryosohin ni Shin, dahil hindi na daw nagmamatter yung rank sa kamatayan. Napabulong naman dito si Shin na, D rank pala ha. Sabay sugod nga ni Shin dito kay So. Habang sinasabi naman ni So na hihiwain niya itong si Shin. Pero dito nga nang tinangka ng hiwain ni So si Shin, ay isang sakong dog food nga yung nahiwa niya. Bagay na ikinagulat naman netong si So. At nang mawala nga siya sa focus, ay dito sinipa ni Shin sa mukha si So. Sabay sabing iiwan niyang lumpo itong si So nang sa gayon ay mapataas niya pa yung rank netong si Shin. Namangha naman si Lu, dahil talagang nag-aalala si Shin para sa kanyang rank. Sumagot naman si So na sumasaya na daw yung laban nila. At dito na nga nagtatapos ang chapter 39 ng Sakamoto Days. Kaya kita nga tayo sa chapter 40 review natin kinabukasan. Pero kung nagustuhan mo ang video natin, ay paki-like at subscribe ng channel bilang suporta. Ayun lang. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.